me something, it might just take the pain away. Ito na nga ang paggawa natin ng ating atsarang itlog. O, diba? Kasi nung isang araw, guys, ay talagang may nagregalo sa aking itlog. Maraming itlog, maraming eggs. O, diba? Ito yung malilit na to. Alam nyo na kung ano ang mga mama niya. Syempre, alam nyo na yun. Ang ating ito ay itlog ng pugo, 'di ba? At yung itlog naman na normal na 'yon ay mga chicken. O, sige na nga. At ito na nga, guys. Syempre, ilalagay muna natin ang mga itlog sa kaldero. At tingnan nyo naman, may nasirang isa. So, ito ay tinanggal ko kasi ipiprito ko na lang to bukas kapag kami nag-breakfast ng aking kayamanan. So, eto na nga. At nako guys, nag-aalangan pa ako dyan dahil napakasensible ng ating mga itlog na maliliit na to. Kaya grabe, super ingat talaga ako. At eto na nga, tugasan muna natin siya ng isa. At pagkatapos, siyempre lalagayan na natin siya ng sabaw para ating pakuluan. At eto na nga, habang pinapakuluan natin, ipapakita ko sa inyo yung ating ingredientes na gagamitin sa pag-atsara. At lalagyan ko siya ng 2 mansanas. Guys, 2 mansanas at saka yung isa bulok pa. Pero okay lang yon, tatanggalin naman natin yon. At isang basong tubig para sa ating sabaw, sa ating pag-atsara. At syempre, hindi mawawala ang paminta, sugar, salt, and vinegar, and carrots. 'Di ba? Yan ang ating mga ingredientes na talagang ginagamit natin sa ating pag-aatsara. At una ay hinugasan ko ng ating mansanas at ito ay binalatan ko at ihiwain natin to ng pagkwadra-kwadrado. 'Di ba? Alam niyo naman. Ito ang aking truko sa pagbalat ng ating mansanas, guys, kasi mas madali siya at hindi kayo masusugatan. At kung hindi naman kayo marunong niyan magbalat ng pabaliktad, ay okay lang yun naman, guys. Pero mas maganda yun na matuto kayo kasi napaka safety niya gamitin or gawin kasi nga nakokontrol niya yung kutsilyo. Nung umpisa, hindi ako marunong magbalat, guys. Siyempre, yung pagbalat natin sa Pinas na normal, 'di ba? So, ganun lang ang aking pagbalat. Pero nung mga natuto na ako, mas maganda yung pagbalat na ganito, pabaliktad. Mas mabilis kasi nakokontrol mo lahat yung galaw ng inyong dido or daliri, and then mas maganda. So, ito naman at babalatan natin siya ng itong pambalat na filler, and then kung gusto niyo kutsilyo din, depende po sa gusto ninyo. At ito ay hiwain natin ng manipis lang para madali siyang maluto. And then, gagawan ko siya ng estrella, I mean, ng star. Kumbaga, may design siya. And then, yun ang ating gagawin na isasabay sa ating vegetable. Common naman to, guys, 'di ba? And then, hindi ko na siya lalagyan ng bell pepper, ng red and green, kasi wala ako. And then, kung anong available ninyo dyan, guys, pwede rin yun yung lalagyan ng sibuyas and then bawang. Pwede rin po. Depende sa gusto ninyo, guys, ha. Ako naman, pinapakita ko lang sa inyo. This is my own version ng paggawa ng atsara. Kaya, depende rin po sa inyo kung anong mga idadagdag yung ingredientes. Ay, okay naman yun. Basta kung anong meron kayo, okay na rin yun. Or bibili kayo, okay din yun. So, ito, gagawa na natin ng estrella or star na dekorasyon sa ating atsara. At ganyan nga ang ginagawa ko, guys, 'di ba? Depende kung patamisin niyo ang inyong atsara or maalat-alat, depende po 'yun sa inyo. At napakasarap ito, guys, kasi pag meron kayong prinitong isda, prinitong manok, prinitong karne, 'di ba? Is napakasarap kasi sausawan na, ulam pa, 'di ba? So, ito lang ang aking masasabi sa inyo. Napaka-healthy din naman niya siya. Kasi yung vinegar, alam niyo naman na pampakontrol yun ng mga grasa or mga
taba-taba sa atin ng ulam ng mga karne or isda. Sa pagpiprito natin, syempre ay nakakakain tayo ng maraming mantika, kaya pwede natin gamitin or kainin ang atsara habang tayo kumakain ng mga ganito na ulam. Sabayan natin, 'di ba? At yan na nga ang aking estrella o star na ginagawa at pinapakita ko sa inyo at maninipis nga po ang aking paghiwa dyan. So, yan ay syempre kasama to sa mga ingredientes na ating gagawin sa ating atsara. At syempre guys, tingnan nyo naman ha, maganda kung magnegosyo din kayo nito, depende sa gusto ninyo. Pwede rin naman lagyan nyo siya ng iba't ibang anong tawag dito pa or ingredientes kagaya ng pasas, 'di ba? So yan na nga ang aking mga nagawa, guys. So naghiwa din ako ng isang sibuyas diyan, guys, kasi ilalagay din natin 'yan. At hindi na rin ako naglagay ng bawang. Kung gusto niyo lagyan nyo. Pero ako hindi na po ako naglagay kasi okay din naman to kahit na walang bawang, 'di ba? Makokonserbar naman yung ating tawag diyan, ating atsara. So yan guys, ang ating mga ingredientes kung paano ko piniparar. So, inilagay ko na siya sa plato para makita ninyo kung ano ang ating mga uunahin at kung ano pa ang ating gagawin. So, ito na nga guys, at napakuluan na natin ang ating itlog ng pugo. And then, syempre, lalagyan natin siya ng malamig na tubig. At eto na nga, at babalatan natin siya guys. Guys, nagkamali ako nung una, nung pagbalat ko. Kasi, di ba, ang truko or trick ng ating pagbalat ng ating mga itlog or itlog ng pugo o itlog na normal ay dapat yung pinakamatulis, 'di ba? Yun ang uunahin natin na babalatan. Kasi yung makapal, yung pabilog na makapal pababa, ayun ang nandoon naka-stay yung ating itlog na pula. So, dapat ang uunahin natin, yung pinakaunang-unang babalatan natin ay yung patulis. Kasi guys, alam niyo ba kung bakit? Kasi yun ang mas malaman. Kung magkamali man tayo, may sumabay sa balat ng laman, ay hindi madadanyar yung ating itlog na pula or hindi madadali or hindi makukuha ng bala na mababalatan siya kasi manipis na yun doon sa baba, guys, 'di ba? So yun ang dapat nating gawin. So kaya sinasabi ko sa inyo guys kasi lagi ako nagbabalit ng itlog. So na-discover ko kung bakit ganun. Ang gagawin natin, ang unahin natin yung pinakadulo yan guys. Pa-cone siya, 'di ba? Yung patulis, yun ang uunahin natin dahil dumikit man diyan yung balat ay hindi madidestroy yung ating itlog na pula doon sa pinakamababa kasi yung pabilog na yun na sa baba na mataba, doon naka-stay yung ating itlog na pula. Okay? So sana na-explain kong mabuti sa inyo ha, kasi kahit na pinaulit-ulit ko na sinasabi niyo makulit ako, pero at least sinasabi ko sa inyo, nakita niyo yun yung pinakamataba, yun, doon naka-stay, 'di ba? Doon naka-stay yung itlog na pula sa pinakamababa, yung mataba doon. Kasi yung pinakatulis, yung cone na yun, yung pinakatulis doon yung maraming laman, yung puti. Kaya okay lang na madali natin or madanyar o masira natin, dumikit sa balat. Okay lang yun guys, basta hindi ma-destroy natin yung itlog na pula na pinakuluan natin. Okay? At ito na nga at gagawin na natin yung ating atsara. At nilagayan ko na nga siya guys ng 2 tubig na baso kasi kaunti lang pala yung isang baso. Depende sa isasabaw ninyo ha. Kasi pabababain pa natin to guys yung ating sabaw. So nilagyan ko na nga siya ng 2 kutsarang 3 asukal, 3 kutsarang asukal, kutsara.
at isang kutsaritang asin, guys. At nilagyan ko na rin siya ng vinegar. Yung vinegar ay 1/4 sa kalahati ng ating baso. At inilagayan ko na rin siya ng paminta at inilagay ko na rin yung ating carrots, guys, at pakukuluan natin at yung ating sibuyas dyan. Kung meron pa kayong ingredients na gustong ilagay, pasas or bell pepper, okay lang yun, guys. Pero mas atras na yun, mas late na yun ilagay ninyo kasi yun mas madaling maluto at manipis. Alam nyo naman yun, guys, diba? So, pakukulan muna natin to ng mga 10 minutes muna. Kumulo na siya ng kumulo, haluin natin at tingnan natin kung talagang luto na yung ating mga vegetables na nilagay. At kung hilaw pa, guys, ay pakuluan pa ulit natin kasi kailangan bumaba yung kanyang sabaw. Kapag bumaba na yung ating pinakasabaw dito, guys, ay pwede na. At ilalagay ko na yung mansanas, guys. Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo yung luya. Kailangan hindi mawawala yung luya sa ating atsara. Yun ang pinaka-main na ingredientes sa ating pag-aatsara, guys. Okay? Pero okay lang yun kasi may mansanas naman, guys. Kung wala kayong anong tawag doon, luya, okay lang yun, guys. At tinikman ko na nga yung ating pinakasabaw at napakasarap. So dahil luto na yung ating mansanas at saka yung ating carrots, sibuyas, ay nilagay ko na yung itlog. At ito ay pakukuluan natin para bumaba ang kanyang pinakasabaw. So siguro mga 2 minutes lang. Kung gusto nyo pang negosyo to, syempre naman, baka yumaman na kayo dito, malay nyo, diba? Gawin niyo go, 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 syempre. At syempre, yung ating lagay nito ay kristal para mas maganda at mahaba ang kanyang buhay. Syempre, lilinisin natin maayos at ilalagay natin yung ating mga ingredients dyan. At pagkatapos, pakuluan natin to kung gusto nyong makonserbar to, guys. Pakuluan nyo siya na mga 1 minute. Kailangan yung vapor, okay? At tatagal ang kanyang buhay at may pang negosyo